Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. At hindi ba, pagkatapos malinis ito, hindi lamang ganito yung project, meron tayong gagawin na tinatawag na Sabo Dam. Ang Sabo Dam, yung maliliit na dam na mula sa bundok pa nagsisimula at kinokontrol yung takbo ng tubig. Andito po tayo ngayon sa Redemptorist Channel. Itong Redemptorist Channel na ito po yung boundary ng Parañaque at Pasay. At kung makikita po natin, marami po tayo yung mga garbage po dito. Ito pong ating pong garbage ito, galing po sa iba-ibang lugar sa ibang probinsya, sa ibang city. Dahil po sa anod, yung high tide, inabot po dito sa ating lugar, papuntang Rojas Boulevard po natin. Pero makikita po natin, 3 araw na po kami naglilinis dito, halos clear na po siya. So ang plano po talaga ng city po dito, kasama MMDA, ayusin pa natin yung trash trap doon. Magkaroon tayo ng trash trap doon sa may pinakabibig. Dito po pagpasok ng bago na Makapagal. Para doon pala ma-intersect na po natin yung ating mga trash. Pero ang tunay talagang resolution, yung disiplina. Na kailangan yung ating mga kababayan, alam nila kung kailan magtapon. Kasi umiikot naman yung truck, may garbage collection tayo, meron tayong zero waste management, may penalty yan. Alam naman natin kapag kayo nagtapon. Kasi tama yung kasabihan, pag tayo nagtapon ng basura, pagdating ng bagyo, babalik po sa atin yan. Hindi ito kakayanin ng isang ahensya lamang. Kaya nandito ang MMDA, nandito ang LGU, nandito ang DPWH. Nandito nga ngayong araw, I think dumating na ang mga truck din ng mga volunteers, Regasco, nagpadala rito ng mga truck para ma-augment ang ating mga heavy equipment. So, kailangan talaga ito ay tulong-tulong ng iba-ibang ahensya. Number 1, kailangan muna, linis muna, no? Linis, and then after that, imbestigahan natin bakit nangyari ito so that magiging basihan sa ating mga desisyon at ating mga palisiya na gagawin paano hindi na maulit ito, no? So, nakita natin na ang basurang ito ay hindi lamang galing sa Parañaque at karating na lugar, kundi nanggaling nga sa iba-ibang mga areas na nakapalibot sa Manila Bay. So, tingnan natin kung mga policy adjustments ba ang kailangan para hindi ito maulit. Na kapag hindi natin lininis ito, barado ka agad yung pumping station. At ganyang karami ang pumasok na basura, hindi dito yan galing sa labas yan. That came from Manila Bay, di ba ang pumasok dito? Dahil nasa bayan na naman, yung dati natin nakikita, nasa bayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng floodwaters. Kaya yan, naipit, napunta rito at ganyan ang nangyari. Ang ginagawa ngayon, nililinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Pinag-uusapan namin ng mabuti yung waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa
Hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. At iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema, iba-iba yung sagot. But we will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on. Sira. Matagal nang hindi gumagana. Ilang taon nang hindi gumagana to? 2 years na? Ayun. 2 years na siya. Parang 2 years na. Oh, hindi talaga So, gumana. hindi gumagana. So, nung nakita ko to nung Sunday, sabi ko, kailangan natin ng pump dito. So, nagpadala tayo ng mobile pump. Dumating Sunday night, ata Sunday evening dumating. So, ngayon, nakaka-pump out na siya dito ng tubig at ginagabas natin dito sa Pote River. Yes. Ang kasi importante dito, sabay-sabay natin ginagawa agad yun. Kasi kailangan i-dredge din natin yung sapote para lumagay, mas marami tayong matatapon na tubig. Diba? So, ganun lang ang paulit-ulit natin gagawin. And ang kagandahan, at the very least, may nakikitang kahit konting improvement yung mga kababayan natin dito. Andito po tayo ngayon sa Redemptorist Channel. Itong Redemptorist Channel na ito po yung boundary ng Parañaque at Pasay. At kung makikita po natin, marami po tayong mga garbage po dito. Ito pong ating pong garbage ito, galing po sa iba-ibang lugar sa ibang probinsya, sa ibang city. Dahil po sa anod, yung high tide, inabot po dito sa ating lugar, papuntang Rojas Boulevard po natin. Pero makikita po natin, 3 araw na po kami naglilinis dito, halos clear na po siya. So ang plano po talaga ng city po dito, kasama MMDA, ayusin pa natin yung trash trap doon. Magkaroon tayo ng trash trap doon sa may pinakabibig. Dito po pagpasok ng bago na makapagal. Para doon pala ma-intersect na po natin yung mga ating mga trash. Pero ang tunay talagang resolution, yung disiplina. Na kailangan yung mga ating mga kababayan, alam nila kung kailan magtapon. Kasi umiikot naman yung truck, may garbage collection tayo, meron tayong zero waste management, may penalty yan. Alam naman natin kapag kayo nagtapon. Kasi tama yung kasabihan, pag tayo nagtapon ng basura, pagdating ng bagyo, babalik po sa atin yan. Hindi ito kakayanin ng isang ahensya lamang. Kaya nandito ang MMDA, nandito ang LGU, nandito ang DPWH. Nandito nga ngayong araw, I think dumating na ang mga truck din ng mga volunteers. Regasco, nagpadala rito ng mga truck para ma-augment ang ating mga heavy equipment. So, kailangan talaga ito ay tulong-tulong ng iba-ibang ahensya. Number 1, kailangan muna, linis muna, no? Linis, and then after that, imbestigahan natin bakit nangyari ito so that magiging basihan sa ating mga desisyon at ating mga palisiya na gagawin paano hindi na maulit ito, no? So, nakita natin na ang basurang ito ay hindi lamang galing sa Parañaque at karating na lugar, kundi nanggaling nga sa iba-ibang mga areas na nakapalibot sa Manila Bay. So, tingnan natin kung mga policy adjustments ba ang kailangan para hindi ito maulit. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot.